O nakaraan, pinag-usapan natin yung search at saka yung identify sa defensive and caring driving, no? Ngayon naman, ang pag-uusapan naman natin yung pangatlo. Ano ba yon? Yung predict. Kasi 'di ba, search yung pinag-usapan natin nakaraan. Magmamasid tayo sa paligid, isa-search natin yung scene, yung nakikitang kalsada sa unahan. Isa-search natin siya. Ngayon, pag-usapan naman natin yung predict. Kasi pinag-usapan natin yung search, yung identify, lahat ng makikita mo i-identify mo. Then ngayon, yung predict. Iisipin mo na ngayon, mag-iisip ka ng mga possible na pwede nilang gawin. Nang pwedeng, baga ipe-predict mo yung mangyayari sa harapan, yung gagawin nila. Anong mga halimbawa niya? Halimbawa, merong nakatayong tao doon sa gilid, sa kanan. Pwedeng tatawid, di ba? Tapos, may papalapit na sasakyan. Pwedeng tatawid yan, pwedeng hihinto yan. Tapos, sa traffic light, naka-green light, pwedeng magdilaw yan. So, magpe-predict ka na. Dahil yung traffic light, walang numero, walang bilang, pwedeng magdilaw yon at magpupula. So, anumang makikita na, isa-search natin, i-identify natin, nakita natin, then iisipin na natin in advance, ano yung pwedeng gawin. Yun yung pangatlo na dapat nating dala-dala o kaisipan na dapat na gawin kapag tayo ay magiging defensive driving. Search, identify, at lahat na ma-identify na nakita natin, na i-search natin, mag-iisip tayo ngayon ano ang pwede nilang gawin sa sitwasyon na nakikita natin sila. Sasakyan, tao, motor, lubak, traffic light, traffic enforcer, merong mga ambulance, emergency vehicle. Lahat yan, iisipin natin anong pwede nilang gawin sa paligid natin. Lagi natin tatandaan. At susunod, pag-usapan naman natin yung susunod ng predict. Ano po ba yon? At laging tatandaan na road and machine care. Laging magtagubilin sa ating pagbiyahe at laging maging caring sa ating pagmamaneho. Salamat po sa Diyos.